Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siyang nakasuporta sa amin. Salamat, Ate Tia. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan ng gagawin nandito pa rin sa katabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa ko, sa aking pamilya. Salamat sa kapatid ko. Sa magulang ko. Salamat sa Isang magiting na mambabatas, isang butihing kabiyak, isang mapagmahal na ama. Siya ang nag-iisang Rene Compañero Cayetano. Ilang taon na rin ang lumipas matapos pumanaw ang pinakamamahal nating kumpanyero. Ngunit hindi man na natin siya nakakasama ngayon, ramdam natin hindi lang ang kanyang mga nagawa para sa bayan, kundi pati na rin ang mga advokasiyang ipinagpapatuloy ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman sa ika-21 anibersaryo ng pagkamatay ng ating mahal na kumpanyero, ating inaalala ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal na patuloy nating gugunitain para sa kanyang karangalan. At sa espesyal na edisyong ito ng Salamat, tunghayan natin ang kwento ng isang abogado na tulad ni Compañero, isinasa puso ang pagtulong sa mga kababayan nating walang kakayahang kumuha ng serbisyong legal. Narito ang kwento ni Attorney Bon at ang paggamit niya sa kaalaman sa batas para tulungan ang mga naaapi. Nakilala po namin si Attorney Bon dahil po kahanap po kami ng legal counsel na madaling lapitan. And then since then, naging active na po siya sa amin advocacy at sa ating mga activities, mga program. He is our volunteer legal counsel. Attorney Bon is a very low-profile guy, very accommodating, very humble. Yung hindi ka maiilang sa kanya. Napalagayan po namin siya ng loob kasi honestly, alam niyo naman sa isang NGO, non-government organization, empty packets po kami. Kahit po pang merienda, wala kami maibigay sa kanya. Pero nandyan siya 4 hours, 5 hours na nagtatanungan kami. Tubig lang talaga yung nai-offer namin sa kanya. Honestly, napakahalaga at napaka-importante ng tulong na binibigay sa amin ni Attorney Bon. Ang sinabi ni Attorney sa amin, consider me as part of your group. I am willing to advocate with you. nagpapasalamat po kami kay Attorney Bon dahil binuksan niya po ang pinto para sa person with disabilities na maipaglaban ang aming karapatan. Papasalamat po ako kay Attorney Bon Calawag. Malaking gaan o ginhawa dahil alam ko na meron kaming lawyer na handang magtanggol sa karapatan. Sa tamang landas at sa tamang pamamaraan, sa lipunan namin ito. Ako ay na-admit sa bar in 2015. So ngayon, I'm running my 9th year bilang abogado. Yung law school days ko, doon mo masasabi na kailangan mo talaga ng hard work. Yung tipong hindi ka magsusurvive kung hindi mo bibigyan ng panahon. Actually, yung volunteer days ko, it spans mula nung college days ko until my law school days. So, I volunteer to community activities. Nagpo-volunteer kami sa mga slum areas o kaya sa merong mga event for children with disabilities. Tapos, I joined this organization ng college that is really focusing on social service and volunteering. Nung mga panahon na nag-take ako ng bar exam, it was a span of 6 to 8 months na review. In fact, during that time, isa lang din ang sabi ko kay every time dumadasal ako talaga, sabi ko, God, papasahin niyo lang ako dun sa bar exam na to. It's every night, papasahin niyo lang ako sa bar na to. I will definitely give back to people. So sabi ko, I'll be the one to
volunteer myself. Pumasa lang talaga ako kahit sa bar na to. Yung mga pagkuha ng pro bono cases, nung naging attorney na ako, nag-start na yung started with mga kapag-anak, magtatanong, and then they bring their friends. And then people from barangay starts to asking me also na, attorney, pwede bang magtanong? It started with consultations. Ang mga pro bono cases na nahawakan ko, mayroon akong unlawful detainer for informal settlers, violence against women and children case, child abuse case, and also I'm currently handling organizations like isang grupo ng Informal Settlers Homeowners Association na talagang legal counsel na nila ako, and also a group of persons with disability. It's a non-government organization na for free din nila ako as legal counsel. Ang pakiramdam dun sa pagtulong dun sa mga taong nangangailangan ng legal service nang hindi kaya magbayad is kakaiba. So yung pag nakita mo yung impact na nagawa mo sa buhay nila, so sinusuklian nila ng ibang paraan kasi hindi na nila kaya ng monetary. And it's fulfilling. It's very fulfilling. Yung pagtulong sa mga hindi kaya, may kakayahang kumuha ng serbisyong legal, naging ano ko na talaga, personal na advocacy. Sa tingin ko, itong pagbibigay ng tulong na pro bono is bumabalik sa akin eh. Nang hindi ko hinihingi, nang hindi ko inaasahan. At saka nagdaragdag siya ng ng fulfillment dun sa profession ko. Na-enjoy ko profession ko more habang iba't ibang tao nakikilala ko, iba't ibang tao natutulungan ko, iba't ibang tao nagkikreate ako ng impact sa buhay nila. Tulad ni kumpanyero, naging lifelong commitment na rin ni Attorney Bon ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ng mga taong kanyang natulungan sa halos isang dekada ng pagkuha niya ng mga pro bono cases. Kami po in behalf of my co-officer ng SIPAG, kami po ay lubos na nagpapasalamat for your time and effort, dedication for us. You are yes, attorney. You are part of us na, attorney. And with that, attorney, may surprise po kami sa iyo. Oy! Sabi mo yan, attorney. Teka, wait. Hindi ako handa dito. Dear Attorney Bon, nagagalak ang aming puso dahil sa iyong kabutihan at malasakit para sa mga kababayan nating salat sa buhay dahil sa isang tulad mo na handang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Proud kami sa iyo. Pero siguradong ang isa sa pinakamahal namin na nasa langit ay natutuwa rin dahil sa iyong misyon sa buhay. Siya ay walang iba kundi ang aming ama na si Rene Compañero Cayetano. Yes, at ngayong ginugunitan namin ang kanyang death anniversary, nagagalak kaming may mga taong tulad mo na may mabuting puso tulad ng aming ama. Isa kang paalala na buhay ang kanyang alaala, kaya kasama sina Ate Pia, Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. Wow! Hi, Sen! PS, maaari ka ba naming maimbitahan sa studio upang personal na mapasalamatan? Yes po. Yes po. Hello, Senator. Thank you po. It's overwhelming and an honor talaga. Kasi especially their father nila, Senator Alan Peter at saka ni Senator Pia. Talagang isa sa luminary sa legal profession, and both their children, even Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano, are champions of the poor, basically, especially sa legal community. So, honor. It's an honor. Very honored. Nagulat nga ako eh. Attorney Bon, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Kuya Alan. Si Kuya Boy, maraming hindi nakakalam. Pag lawyers, meron din per hour talaga. So nagulat ako nung sinabi nung kliyente mo
na parang pamilya na talaga turing mo na. Sir, minsan 5 hours nandito yon. So, hindi na nga biro mag-volunteer, pero yung babaran mo talaga yung kliyente mo at pakinggan mo talaga, di ba? That's an extraordinary skill. So, we wanna honor you for that, Attorney Bon. Salamat po kaya. Thank you po. Pero alam niyo po, Attorney Bon, ito rin isang pag-alala namin dito sa aming programa, lalo na kami, sa dakilang ama ng ating mga kasamahan. This is the death anniversary of the great Compañero. We're also celebrating and remembering, his service to others and to country. Matagal na rin, Kuya Boy, 21 years. But we fondly call it yung everlasting life anniversary. Diba? And, looking back 21 years, Bon, kasi si tatay nun, during his time, hindi pa masyado yung required yung legal aid pro bono. Pero dun sa law office niya nun, he insisted na sa lahat ng billable hours ng bawat employee, may percentage na kailangan ang ibigay mo yon sa pro bono na cases. No? And ironic, Kuya Boy, by the time he came into politics, yung cases na nagpasikat sa kanya ay hindi yung mga paying cases. Yung mga pro bono cases niya. Wow. My dream for you is that even in your own way, being with other people na nangangailangan ng tulong, baka yung anak nila, kapatid nila, na-inspire din na maging abogado, katulad mo at mag-give back, no? Because honestly, it starts really with an inspiration eh. Pag sana mas nakikita nila yung side na ginagawa mo, for me, that's the true inspiration. So thank you for being an inspiration. Thank you po. Thank you po. At may tanong lamang ako, ikaw ba, ano ang iyong pagkakilala kay Compañero Rene Cayetano? Ano po talaga, pag sinabing Karen A. Cayetano, luminary, and voice of the people. Kasi bata pa ako, alam ko na yung kumpanyero, i-kumpanyera eh. Back then. So, mahilig talaga ako manood ng mga public service shows. Back then, yung mga kapare-pareho nung kay Karen eh. So, I knew yung works niya. Kung paano siya magsalita, paano minsan mangangaral pa yan about, may halong legal, may halong faith. Pag nangangaral siya back then, so yun po yung mga naalala ko. Wow. Yung sinasabi nating legacy. Tony Bon, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Thank you, Kuya Alan. Ate Pia, thank you po. And a small token of our gratitude sa ginagawa mo, makatulong man lang yan sa pamasahe mo man lang sa mga ano mo. Baka ikaw din magpamerienda sa kanila. Thank you. So, Bon, we want to partner with you, not as a law partner, di ba? But as Ate said, baka naman may kumontak sa'yo, pero sobra pa yung gastos to get there. Diba? O kaya, bibigay mo time mo, pero may fees na pwede namang bayaran natin or ng NGO, pero wala rin sila and it's a little bit too big. Please let us know kasi in our small way, diba, we want to see you continue to inspire. So, allow us to kahit quietly partner. Mabuhay ka. Thank you po. Maraming salamat. Pagbabalik po ang